Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Alam mo ba na kahit sumusunod ka sa Diyos, ay may mga bagyo pa rin sa buhay. May mga problema pa rin. Nung una-una akong sumunod at maglingkod sa Diyos, sa simbahan, sa pamayanan, ay akala ko mawawala ng mga problema. Magiging banayad ang lahat, magiging maayos ang lahat. Pero hindi naman pala. Pag ikaw ay sumusunod sa Diyos, nandyan pa rin ang mga problema. Mas lalo pa ngang nakita mo ang problema, mas dumami pa nga yata. Bakit? Dahil gagamitin ng Diyos ang mga ito para mapalalim ang ating pananampalataya. Para itaas ang ating level sa ating pagkatao. Para bang yung cellphone magiging mas maganda yung version mo, mas latest yung version mo sa iyong buhay. Kaya pinapayagan ng Diyos ang mga ito. Sa Ebanghelyo ngayon makita natin na sinakay ni Jesus ang mga alagad niya sa bangka at pinapunta doon sa kabilang ibayo ng lawa. Mauna sila. Sumunod sila kay Jesus. At habang sila ay naglalayag, nandun pala ang bagyo sa gitna ng lawa. Pero hindi tumigil si Jesus nung nasa bagyo ang mga alagad, ay nandun siya, dumating siya, naglakad sa ibabaw ng tubig para sila isamahan. Ganito tayo kamahal ng Diyos, kapatid. Sa pagsunod natin sa Diyos, hindi ibig sabihin banayad ang lahat. Papayagan ng Diyos na may mga pagsubok sa atin. At dito natin makikita na ang Diyos pala ay kasakasama natin, lalo na pag may mga problemang ganyan. Kaya nga, ang gustong ipaalala ng Diyos sa ating ngayon ay huwag tayong mawalan ng tiwala sa Diyos. Gaya ni Pedro. Sumunod siya kay Jesus. Nung una, naglakad siya sa tubig, pero nung nakita niya yung malaking alon at hangin, siya ay natakot at lumubog. At dito makita natin si Jesus na hindi niya hinintay na tumigil ang bagyo para iligtas ang mga alagad. At ang paalala ng Diyos na kung tayo ay maliit ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, tayo ay lulubog. Pag ang focus natin ay nawalay sa Diyos, nagtingin tayo doon sa problema, tayo ay matatakot, tayo ay lulubog. Kaya kapatid, napagandang paalala ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon. Anuman ang mga pagsubok na pinagdadaanan natin, ay dapat lagi nating isipin na gagamitin ng Diyos ito para mas mabibiyayaan tayo, mababagong ating karakter, mababagong ating behavior sa mas magandang pananaw sa buhay. Kaya kapatid, wala nang reklamo. Huwag tayong magreklamo kundi tanggapin anumang mga pagsubok na dumating sa buhay natin bilang isang proseso ng Diyos. Dahil meron siyang magandang pangarap para sa atin, meron siyang ibibigay sa atin na mas magandang biyaya at ikabubuti natin. Kung nagustuhan po natin ang ating reflection ngayon, ay bagay natin sa social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Punuin natin ng good news ang social media. Isang mapagpalang araw sa iyo at sa mga mahal sa buhay. God bless. God is good.